And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. Ito mga kababayan, ang ating video na bibigyan ng reaction ngayon at opinion ay galing po kay kapatid na John Reps YouTube channel. Kung mahilig kayo sa mga advance na balita mga kapatid, isubscribe nyo po ang YouTube channel ni kapatid na John Reps YouTube channel. Ilalagay ko yung link ng kanyang channel mga kababayan sa description ng mismong video na ito. At ito na mga kababayan, Japan, prioridad na suportahan ang Pilipinas. Ito ang isa sa mga pinakamagandang balita mga kababayan na ating aabangan dito sa bidyong ito. At isa pa magkakaroon na rin tayo dito mga kapatid ng flying cars sa Pilipinas, ayon dito sa video ni kapatid na John Reps YouTube channel. So wag na natin patagalin to, simulan na natin kaagad. Ang Japan ay naghahanda sa isang maritime security support plan para sa 4 na bansang ASEAN, kabilang dito ang Pilipinas, upang magbigay ng mga radar, drone at patrol boat upang palakasin ang seguridad ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Alamin ang buong detalye mamaya. At dahil sa nangunguna ang Pilipinas na may matinding traffic sa buong mundo, isang German company ang nakipagnegosasyon sa Pilipinas upang dalhin sa bansa ang makabagong flying cars. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. John Reps. Yung link ng YouTube channel ni kapatid na John Reps mga kababayan nasa description po ng video na ito. I-subscribe nyo po siya. Traffic is real sa Metro Manila. Hindi lang Pinoy na mga motorista ang nakakapansin yan, kundi pati na rin ang ibang mga bansa. Sa katunayan, base sa inilabas na pag-aaral ng TomTom, isang Dutch multinational company na nagbibigay ng data at traffic navigation, nangunguna ang Metro Manila sa lahat ng traffic areas na may pinakamalala o worst traffic congestion sa buong mundo. Sumunod naman sa Metro Manila ay ang Lima sa Peru, Bengaluru sa India, Sapporo sa Japan at Bogota sa Colombia. Kaya naman ang German air mobility firm na Lithium ay planong itatag sa Pilipinas ang kanilang unang Southeast Asia Operation Network para sa all-electric vertical takeoff and landing o eVTOL jet nito o mas kilala sa tawag na flying cars. Ang tanong niyan mga kapatid, magkano naman kaya yan? Kasi panigurado, hindi basta-basta ang presyo niyan. Flying cars yan. And siguro ang unang makaka-avail niyan is yung mga mayayaman lang. Pero tayong mga mahihirap, ewan ko lang, baka mag-aabang na naman tayo nito ng made in China. Pinirmahan ng Lilium at Local Aviation Services Company na PhilJets ang isang MOU o Memorandum of Understanding sa Singapore Air Show noong Martes para sa isang strategic collaboration para dalhin ang eVTOL o flying cars sa Pilipinas at sa iba pang bahagi ng ASEAN. Sinabi ni Lilium Chief Commercial Officer Sebastian Borrell na ang strategic partnership sa PhilJets ay magpapalawak ng kanilang footprint sa Asia na magdadala ng lithium jets sa Southeast Asia. Ang Pilipinas ay angkop para sa flying cars na epektibong ikonekta ang libo-libong isla sa pamamagitan ng sustainable high-speed air mobility. Pero yun yung mga kapatid, kung ngayon pa nga lang, problema na po natin sa kalye ang mga kamote na mga riders, Pagdating ng araw mga kababayan, problema na naman natin sa himpapawid itong mga kamote na mga piloto. Nag-level up na, Pailalim ng MOU, kukuha ang PhilJets ng paunang 10 flying cars. Makikipagtulungan ang Lilium sa misyon na baguhin ang mobility ng Pilipinas sa mga flying cars sa lumalagong ekonomiya, heograpiya at mahalagang industriya ng turismo. Ang Pilipinas ay isang mahusay na tugma sa mga kakayahan ng Lilium Jets, sinabi ni PhilJets Chairman Terry Tia. Ang innovation sa aviation ay nakakuha ng traksyon sa mga regulators, urban planners at industry leaders na mga pangdaigdigang ekonomiya. Ang pagbibigay ng mahusay na koneksyon sa mga customer habang ang pagbabawas ng carbon sa emission ay isang pangunahing focus para sa mga air transport operator tulad ng PhilJets. Ang nasabing flying cars ay kaya umanong magsakay ng hanggang sa 6 na pasahero.
Alam niyo mga kapatid, sa tingin ko dito, hindi rin basta-basta ito pwedeng gamitin ng kahit sinong Pilipino lang, no? Dahil, syempre, mangangailangan na naman ito ng lisensya. And siguro, ang qualified lang dyan is yung mga piloto lang, no? Hindi pwedeng imaneho yan ng kahit sino-sino lang, no? Dahil alam naman natin na yung mga ganitong mga sasakyan, mga kababayan, ay napaka-risky. No, mamaya dyan, mali-mali yung pagmaneho mo dyan. Makadisgrasya ka pa, no, ng maraming civilian dyan. And I think gagawa na naman ng panibagong klase ng lisensya itong ganitong sasakyan, no. Siguro itong LTO gagawa na naman sila ng panibagong mga examination and bagong regulasyon, no, patungkol dito sa mga pwedeng magmaneho nitong flying cars na ito. Maganda din. Sakaling dumating na ang mga flying cars na ito sa bansa, ito na kaya ang sagot mga kabayan sa lumalalang traffic sa Metro Manila? Safe nga ba ito? At magkano naman kaya ang pamasahe? Yun talaga. So bali mga kapatid, hindi siya pwedeng i-avail ng kahit sino lang, kahit sinong mayaman ka pa, no? So siguro magiging isang paraan ng transportasyon. Pero panigurado dito mga kababayan, no? Kung sakali mang gawin itong public air vehicle, no? Yun na yata magiging pangalan, public air vehicle. Panigurado butasan din ng bulsa yung pamasahe niyan. No. Kasi hindi rin biro, no? Yung ganitong mga klase ng sasakyan. Pero I think mga kapatid, 5 to 10 years from now pa naman ito, no? Magiging legal dito sa Pilipinas. At sa ibang balita naman mga kabayan, ang Japan International Cooperation Agency ay naghahanda ng 10 taong Maritime Security Support Plan para sa 4 na bansang ASEAN na kinabibilangan ng Indonesia, Malaysia, Vietnam at Pilipinas upang palakasin ang seguridad sa South China Sea at sa mga nasasakupang dagat ayon sa ulat ng Japan State Media. Ang 4 na bansa ay itinuturing na mga pangunahing prioridad ng Japan sa mga tuntunin ng seguridad, sinabi ng pampublikong broadcaster na NHK, at idinagdag na ang hakbang ay idinisenyo upang kontrahin ang lumalaking paninindigan ng China sa pinagtatalong ng tubig sa rehiyon. Ayon sa NHK, ang ahensya na kilala bilang JICA ay inaasahang maglalabas ng isang detalyadong plano. Ang plano ng suporta ay makikita ang Japan na nagbibigay ng mga drones, radar system at patrol boat, pati na rin ang iba pang mga hakbang sa pagbuo ng kapasidad sa bawat isa sa 4 na bansa. Ang mga opisyal at espesyalistang Hapon ay nagsagawa na ng mga pag-aaral at on-site na survey noong nakarang buwan sa Indonesia at Pilipinas at sila ay naka-schedule para sa Abril sa Malaysia at Vietnam naman. Isang delegasyon ng JICA sa pangunguna ni Director General Hiro Tanaka ang bumisita sa Maynila noong Enero upang tukuyin ang mga proyekto ng kooperasyong pangsiguridad sa dagat ng bansa. Sa pagbisita naman ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa Pilipinas noong Nobyembre ng nakaraang taon, nilagdaan ng Maynila at Tokyo ang isang kasunduan sa pagbibigay ng Japan ng coastal surveillance radar sa Pilipinas na nagkakahalaga ng 600 million yen o 4 million US dollars. Grabe. Ang Japan ay patuloy na namumuhunan sa pagtulong sa pagbuo ng mga kapasidad sa mga bansa sa Grabe, no? 400 million dollars. No? Ibibigay lang ng Japan sa atin yan. No? Napakalaking tulong yan mga kapatid. No? Hindi gagastos ang ating gobyerno dyan. No? Dahil ibibigay lang. O, tama ang pagkakaintindi ko base dito sa ating pinapanood, ibibigay lang ng Japan, no, yung mga kagamitan na yan ng libre na worth 400 million dollars. So, ilang billion yan mga kababayan, no? And alam naman natin mga kapatid na pag sinabi mong made in Japan, talagang napaka-quality yan, no? Sobrang quality po ng kanilang mga kagamitan. No? Malaking bagay ito mga kababayan para ma-strengthen natin yung ating security dyan sa may West Philippine Sea.
Timog Silangang Asya sa pamamagitan ng pagbigay ng mga sasakyang pangdagat, kakayahan at pagsasanay. Asahan ang higit pa sa hinaharap dahil ang diskarte sa pagtatanggol sa sarili na nakatuon sa pagtatanggol ng Japan at nakatuon sa alyansa ng US-Japan, nangangahulugan na sa palagay ng Japan ay mas mahusay na pahusayin ang mga kakayahan ng bawat estado sa Southeast Asia ng paisa-isa upang magkaroon ng mas malakas na posisyon sa karagatan. Napakagandang balita mga kababayan na sa kabila ng pangbubuli ng mga taga-China dito sa ating bansa sa mga Pilipino, meron din tayong mga kaalyadong bansa na handang tumulong para ma-upgrade yung ating mga kagamitan na libre mga kapatid. Napakaliit na bansa ng Japan na yan mga kababayan, pero gaya na sabi ko sa inyo nung nakaraan, hindi po yan basta-basta pwedeng gerahin dahil sobrang high-tech po talaga ng mga kagamitan ng bansang Japan. And ngayon, ini-extend na nila dito sa ating bansa yung kanilang mga magagandang kagamitan dyan. Kahit sabihin nating mga drone lang yan, pero napakalaking bagay niyan mga kapatid. Malay nyo, drone lang yan, pero may mga daladalang mga warhead na missile. Napakalaking napakalaking tulong yan dito sa ating mga sandatahang lakas na kung saan talaga namang minamaliit lang ng mga taga-China. Anyway guys, hanggang dito na lang yung vlog na to. Huwag kalimutang i-subscribe ang YouTube channel ni kapatid na John Reps kung gusto niyo ng mga advanced na balita mga kapatid, kasi itong mga balita na ito mga kababayan hindi po ito nababalita sa mga mainstream media. Ang laging laman ng ating mainstream media ngayon patungkol dito sa mga politiko lamang. Itong mga ganitong klaseng balita po sa mga dyaryo nyo lang po ito nababasa. Na kung saan ngayon binigyang buhay ng ating kapatid na YouTuber na si kapatid na John Reps YouTube channel. Hanggang dito na lang. Adios.